Hey, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright, sa tayo nagbabalik ulit mga tol, mga babayan para sa isa na namang reaction video at ngayon ay pag-uusapan natin mga tol, no? Senator De La Rosa, no, huhulihin na rin ba ng ICC mga tol, no? At di umano nakatanggap daw ng info, no, na meron na ring arrest warrant etong si Senator Ronald Bato de la Rosa mga tol, at sa kabila nga po niyan, no, humihingi po siya ng tulong sa mga senador, no, laban po dito sa ICC kung sakaling siya nga daw po, no, ay huhulihin, no. Papayag ba kayo mga kababayan, no, diyan sa mga subscribers diyan at sa mga nanonood po sa atin, no? Anong opinion ninyo dito sa nangyayari na to na kung saan humihingi ng tulong, no, ito nga si Senator Bato de la Rosa sa Senado na kumbaga proteksyonan siya laban po sa ICC. I-comment sa ibaba ang inyong mga opinion at syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section at pa-click na rin ang notification bell para ma-update kayo sa mga latest video uploads natin. Alright, so yan, sa mga palaging nandiyan dyan sa atin at sa mga bago pa lang po, lagi natin sinasabi dito sa ating channel, 1 view, 1 like po sana. At nandiyan din po sa ibaba yung link ng ating Facebook page. Paki-follow na lang po yan mga tol. Alright, so wag na natin patagalin. Umpisa na natin to. Alamin natin ang mga balita at ating pag-usapan. Let's go. Matapos ang ilang araw na pananahimik, nagparamdam na kahapon si Senador Ronald Bato de la Rosa. Oo, maalala natin mga tol, no? Nagtatago na daw itong si Senator Bato de la Rosa. Sabi ng mga ng mga kamali tuloy ako ng pindot. Sabi ng mga iba nating kababayan, nagtatago na raw kasi meron na nga daw arrest warrant, no? Pero sabi nga ni Senator Bato de la Rosa, nangangampanya daw siya sa bundok mga tol. Wala raw signal. Okay, tuloy natin. Sa panayam ng media sa kanya, sinabi nito na hindi siya nagtatago at nasa Pilipinas pa rin siya. Okay. Paliwanag ng senador, naging abala siya sa pangangampanya sa malayong lugar. Sinadya rin umano niyang patayin ang kanyang cellphone para makatutok sa pag-aasikaso ng kanilang petisyon sa Korte Suprema. Kumbaga, parang minsan tayo, ayaw natin maabala, ayaw maistorbo. Okay, so patayin ko na lang yung cellphone ko. Pero may mga nababasa ako mga tol, no, sa mga comments, sa mga posts, nakikita ko, sabi, nagtatago ng araw, natatakot na, no, tinalikuran na raw si dating Pangulong Duterte. Anong opinion niyo diyan mga tol, no? Natatakot na nga ba itong si Senator De La Rosa dahil anytime pwede siyang ma-issue ng arrest warrant ng ICC, no? At mukhang magkakatotoo yung kanyang sinasabi niya, kahilingan, no, na sasamahan na lang daw niya si Tatay Digong doon sa sa Hague mga tol. Ang dating Pangulong Duterte sa The Hague, sasamahan daw niya doon, no? Ayan, at i-issue nga ng arrest warrant, magkakasama talaga ito. Alay natin. Kaugnay ito ng isa sa mga hiling nila na Temporary Restraining Order o TRO sa pagsisilbi ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC laban sa kanya at sa dating Pangulo. Kasama dapat si Senador De La Rosa sa grupo ni Duterte na nagtungo ng Hong Kong para sa isang pagtitipon ng PDP laban. Ay hindi, madaling araw yung flight ko dapat, hindi ko na tinuloy dahil nakatanggap ako ng info na yun nga, may warrant na kami. Ang info nga is dalawa na kami ni President Duterte may warrant. Okay, so sabi dito mga tol, Friday madaling araw yung flight ko dapat. Hindi ko na itinuloy dahil nakatanggap ako ng info na yun nga, may warrant na kami. Ang info ko nga is dalawa na kami ni President Duterte may warrant. Ang tanong dyan mga kababayan, bakit hindi niya in-advise, no? Si dating Pangulong Duterte, ano yun? Hindi niya sinabihan, ganun ba? Sa parang, sige, hinayaan na lang niya, parang ganun ba? ano sa palagay ninyo? Parang parang lumalabas, iniwan sa ere, no? So sabi ko, hindi na ko tutuloy, baka sakasuhin ko yung, di ba, sabi ko sa inyo noon na pag may warrant kami, I will seek judicial relief from the Supreme Court. So yun doon ako nag-concentrate ngayon, coordinate ko lahat ng mga lawyers namin. Okay. Gagawa kami ng petition.
Hindi rin matanggap ni Senador De La Rosa na sumunod lang ang pamahalaan sa pagpapasuko kay Duterte sa ICC dahil sa commitment ng bansa sa Interpol. Aniya, kayang-kaya namang tanggihan ito ora mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahit na may kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at sa naturang International Criminal Police Organization. Very vivid pa sa aking memory. When he told me, nung nag-usap kami sa Malacanang, na never siyang mag-cooperate So walang isang salita? ICC. Talagang sinabi niya sa akin, So how do you feel? hindi ako mag-cooperate sa ICC. Sabi niya sa akin noon, huwag kang mag-alala, hindi ko mag-cooperate sa ICC. Dahil after ninyo, who's next? Magkakami na naman. Yan ang sabi niya sa akin. So ano pang kakaramdam niyo, sir, ngayon? Feeling betrayed. Feeling betrayed. Ito kasi yan mga tol. Ito sa akin lang, no, sa obserbasyon ko lang. Ang nangyari kasi, sa napansin ko lang, no. Tignan, depende sa inyo. Pwede kayong sumang-ayon sa akin, pwede kayong hindi sumang-ayon, no. Ang problema kasi, binira nila ng binira yung administrasyon, no. Lalo na yung mga vloggers na yan. Diba? Tinira ninyo ng tinira yung administrasyon eh. No, wala namang ginagawa sa inyo yung administrasyon. Anong ginawa ninyo? Binira nyo ng binira. Okay? Kung ang pino-point out ninyo, no, kung ang pino-point out ninyo, mga kababayan o mga tol, ang pinupunto ninyo is yung mga nangyayari, no, yung mga budget hearing, yung mga budget na hinarang ng Kongreso, ng Senado. Bakit hindi yun ang targetin ninyo? Diba? Lagi nyo ikinokonekta doon sa admin kay Pangulong Bongbong Marcos. No, lahat ng galaw, lahat na nangyayari sa baba, ikinokonekta ninyo kay Pangulong Bongbong Marcos. Siguro yung isa nabuisit na sa inyo. Nabuisit na. Diba? Bira kayo ng bira, wala namang kami ginagawa sa inyo. Bira kayo ng bira. O eto, sige. Handa kayo sa ICC. O eto na ICC. Diba? May mga naghahamon pa dati ng mga vloggers. No, na mga DDS. Sige, papasukin niyo yung ICC. O, ayan ICC. Ngayon, iyakan kayo. Diba? Ito, opinion ko lang. Diba? Nakikita natin yan sa sa Facebook. Diba? Ang tatapang nila. Oh, papasukin niyo yung ICC. Kayang harapin na yan. Ganito, ganyan. O, ngayon, nung pumasok yung ICC, iyak kayo. O. Diba? Bibirahin nyo na naman yung administrasyon. Nagpapaawa na naman kayo. Diba? Sabihin nating mali yung naging paraan ng paghuli. Let's say, sabihin nating mali. May mali doon sa paghuli. No? Sabihin nating Interpol to to Philippines lang. Diba? Yun nangyaring usapan. Tapos idiniretso na sa ICC. Okay? So, anong doon? Anong nakikita nating puntos doon? Diba? Nung hinuli siya, ang dami yung reaction. Binira nyo ng binira. Kaya so, ganito, magpi-people power kayo. May magagawa ba yung people power ninyo, no, sa kasalukuyang nangyayari sa bansa natin? O, yun yung tanong eh. Nakita ko na yan. Nakita na natin yan na nangyari dati. Nakita na natin noon yan na nangyari. Na kung saan sa kalagitnaan ng termino, pinatalsik yung isang presidente. Diba? Nakita na, uulitin na naman ba natin yung ganong senaryo? Hindi na ba tayo nadala? Ha? Hindi na nadala ang Pilipino? Uulitin uli natin yung ganong senaryo? Yung ganong history, uulitin pa rin ba natin yun? Diba? Masyadong marami nagpapauto. Diba? Eloy. Sir, last na... Betrayal to the max. Sa ngayon, sinabi ni Senator Bato de... Kasi sinasabi niya, nag-usap sila ni dating Pangulong, ng Pangulong Bongbong Marcos na hindi makikipag-coordinate sa ICC. Diba? Betrayal to the max daw. Betrayal kanino? Sa inyo? O sa sambayan ng Pilipino? Diba? Betrayal sa inyo, para sa inyo. Hindi betrayal para sa sambayan ng Pilipino. Diba? Betrayal yan para sa inyo. Ganun yung yung nakikita ko rito na sinasabi ni Senator Bato de la Rosa. Betrayal sa kanila. Diba? Parang ganun lumalabas. Pero ang tanong, kayo, sang-ayon ba kayo? No? Na nag-betray itong Pangulong Bongbong Marcos dito
no, kila Senator Bato de la Rosa at sa mga Duterte. De la Rosa na patuloy siyang lalabas para mangampanya at mamumuhay ng normal. Ngunit isusumiti niya ang sarili kung isisilbi na rin anya ang warrant of arrest mula sa ICC laban sa kanya. Tinitingnan rin ito na hingi ng tulong ni Senate President Francis Jesus Cordero para wag muna siyang isurrender habang hinihintay ang desisyon sa petisyon ng Supreme Court. Ayun na nga. Asher, Diba? So humihingi na siya ng tulong ngayon sa Senado. Natatakot na ba si Senator De La Rosa? Ano sa palagay ninyo mga kababayan? No, na mahuli na rin siya ng ICC at eto nga no, sa isang balita, Senator De La Rosa umaasa sa suporta ng Senado laban sa ICC. No, at sabi dito magpapasaklolo si Senator Ronald De La Rosa sa Senado sakaling maglabas ng arrest warrant ang ICC laban sa kanya. No? Alamin natin 'tong balita na 'to mga tol. Balik po tayo sa mga balita. Kumpiyansa si Senador Ronald Bato de la Rosa na tutulungan siya ng Senado tulad ng sinasabing naunang naipamangako nito ni Senate President Jesus Cordero. Oras na maglabas ng arrest warrant rin laban sa kanya ang ICC. Dismayado naman ang mambabata sa kawalan ng paninindigan ng Marcos administration sa kaso ni dating Pangulong Duterte. Report mula kay Mean Corvera. Magpapasaklolo sa Senado si Senador Ronald Bato de la Rosa sakaling maglabas na rin ng warrant of arrest ang International Criminal Court laban sa kanya. Yan ay kung gagawin din daw ng gobyerno ang ginawa sa dating Pangulo na nakipagtulungan sa ICC at isinurrender siya para dalhin sa dahig. Si De La Rosa ay kapwa-akusado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong crime against humanity dahil sa war on drugs. We have to face reality. Kung yan talaga ay may lalabas na warrant of arrest laban sa atin at ito'y talagang isi-serve sa atin, well, unang-una, I will avail of the protection that can be provided to me by the Senate as an institution, no? Being a sitting senator. May nauna na raw commitment sa kanya si Senate President Francis Escudero na bibigyan siya ng proteksyon hanggat ito ay pinapayagan ng batas. Kung hindi na ako kayang protektahan ng Senado, then I have to turn in myself peacefully. Ayaw ko ng gulo. Kawawa ang Pilipinas kung magkakagulo. Nadismaya naman si De La Rosa sa ani. Okay, so yun maririnig natin sa kanya na po mismo nang galing. Kawawa ang Pilipinas kung magkakagulo. No, kaya yung mga nagtatawag ng people power diyan, yung nagtatawag ng kung ano-anong kaguluhan diyan, isipin din ninyo. No, na pag nagkagulo talaga hindi lang naman kayo yung nagtagumpay o hindi lang kayo, no, yung tawag dito, apektado diyan, no? Buong Pilipinas. No, nagtagumpay kayo dahil may napatalsik kayo. Pero ang tanong sigurado ba na mapapatalsik ninyo sa posisyon? 'Di ba? Dahil hindi naman kagaya dati, no, na walang social media. Hindi kagaya dati mga tol, mga kababayan, noong panahon na yun na pinatalsik ang dating Pangulong Marcos, no, nabulag ang sambayan ng Pilipino. Diba? Napaka-limited ng access. Ngayon, magpatawag ka ng ganyan, people power sa EDSA, may pupunta. Ang tanong, ganun ba karami? No? Yung supporters ninyo versus sa supporters ng kabila, ano mangyayari? Konting ano lang yan, konting spark lang yan, gulo yan. No? Gulo yan. Tapos magsisisihan. Diba? Ang tanong dyan, baka mahaluan. No? Baka mahaluan ng ibang, let's say, ibang puwersa, no, sa pagitan ng dalawang grupo na yon. Diba? So, mas malaking gulo yan. Diba? So, mahirap. Lahat tayo apektado. Ekonomiya ng Pilipinas apektado. Wala nang magninegosyo sa Pilipinas dahil nagkakagulo sa Pilipinas. Sino ang may kasalanan ngayon? Diba? Sino may kasalanan ngayon? Mag-isip-isip din kayo. Kawalan ng paninindigan ng Administrasyong Marcos sa kaso ng dating Pangulo na tila isinubo pa sa ICC. Iba raw ang ginagawa ng Pangulo sa kanyang sinasabi. Ako mismo, I can attest to that dahil sinabihan niya ako noon sa Malacanang na huwag ka mag-alala ba to, hindi ko papasokin ang ICC dito. Hindi, kahit na gabuhok mo, hindi mahawakan ng ICC. Pati si
pati kahit nakalbo ako gabuhok mo, pati si Pangulong Duterte, hindi mahawakan ng ICC. Sabi niya, hindi ko papayag dahil kung papayagan ko yan, after the Dutertes, after sa inyo, who's next? Baka kami na naman ang imbestigahan ng ICC. Kaya hindi ako papayag, sabi niya sa akin. Pero ngayon, iba ang nangyari. In silver platter, hinatid talaga. Nanghiram pa ng private jet para ihatid lang si Pangulong Duterte doon sa dahig. Oho. Ibang sinasabi. Oo. So makakalungkot po na meron tayong Pangulo na walang isang salita. Ayan na naman, may banat na naman. Diba? Yun yung doon eh. Yun yung problema ron eh. Diba? May banat palagi no, sa administrasyon. Diba? Umpisa pa lang. Noon pa lang. No? Kita na yung agenda. Noon pa lang. Umpisa pa lang. Gusto na nilang sila yung pumuesto. Hindi natin alam kung bakit. Diba? Inamin naman ng senador na hindi na siya sumama sa PDP laban sa kanilang kampanya sa Hong Kong dahil noong Biyernes pa lang na nakaraang linggo nakatanggap siya ng intel reports na may ilalabas na warrant of arrest ang ICC at kasama siya sa posibleng ipaaresto. Sa ngayon, gagawin niya ang lahat ng legal na remedyo dahil posibleng siya ang susunod na target ng ICC. Umaasa siya sa paborableng desisyon ng Supreme Court sa kanyang inihaing petition for certiorari and prohibition. Alam mo, Diba? sigurado ako na respetuhin ng Malacanang yung magiging desisyon ng Supreme Court kung ito ay paborable sa akin. Otherwise, we will no longer be a government of laws kung hindi na susundin yung desisyon ng Malacanang. May Corvette. Diba? So, a government of laws daw, mga tol, mga babayan. Ano sa palagay ninyo? No? I-comment nyo nga dyan sa ibaba yung mga opinion ninyo at atin yung pag-usapan. Alright? So yan, muli maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta dito sa ating channel, and please don't forget to subscribe, like, share, comment dyan sa comment section. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs, it's on Mobs TV. Peace. I'm out.